ano po is life is all about God. Amen. Do you agree? Amen. Amen. Praise God. Matatagpuan po natin sa Romans chapter 14 verse 8. Amen. So kung wala na po tayong nihintay at nakupo ng bawat isa, amen, may I ask everyone to join me, ano po, let us stand and join me in the reading of the very word of the Lord this morning. Amen. Yan po ang title na. Life is all about God. Amen. Sige po, as I count of 3, let us read together. 1, 2, and 3. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Let us be seated. Salamat po. And purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Amen. So, mahalaga po ba ang buhay? Amen. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon to define life, amen, how you will define it? Kapag sinabi natin ang buhay, anong unang pumapasok sa isipan natin? Life is precious. Wow. Amen. Ano pa po? Amen? Anyone else? Life is so beautiful. Amen. Amen. It's like a vapor. Ano po? Amen. It's like, ano sabi salt? Life is gold. Amen. Life is gold. Parang gano'n. Amen. So marami natin ano po, at mayroon din pong iba, life is so short daw. Tama po ba? Amen. Katulad ng sabi ni Pastora, life is like a vapor. Amen. Na parang nawawala, parang usok. Ano po? Amen. Na nawawala. Amen. At lagi nating tandaan, ano po? Amen. Whatever it is, ano po, na definition na nilalagay nyo sa inyong isipan o naiisip natin, huwag nating kalimutan that indeed, ano po, God, life is all about God. Tama po ba? Amen. Ang buhay ay patungkol lagi sa Diyos. Amen? So, kung titignan natin, ano po, amen, katulad ko dati, bilang OFW, amen, ako ay nagpunta ng Saudi para magkaroon ng magandang buhay. Amen. Makapagtrabaho, makapagpadala, amen. That's my purpose. Kung bakit pa ako pumunta dito sa Saudi Arabia. Amen. But along the way, amen, when I encountered my Creator, amen, in the Lord, napakilala sa akin kung sino siya. Then, it changed my life upside down. Amen. Na ang buhay pala, hindi lang patungkol sa ating pamilya. Na ang buhay pala, ay hindi lang patungkol sa ating trabaho. Na ang buhay pala, ay hindi lang patungkol sa akin. Hindi patungkol sa iyo. Kundi ang buhay ay laging patungkol sa Diyos. Amen. Life without God, we are nothing. Nakuha natin. Amen. So pahalagahan natin ang buhay na ito. Amen. Katulad ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa Romans, chapter 14, ay isang talata sa Biblia, na kung saan nagtuturo tungkol, amen, sa lubos na pagtatalaga, ng ating buhay at kamatayan, amen, sa ating Panginoon lamang. Amen. At matutunghayan din natin, amen, katulad, ng ating verse, amen, na nasasadya, amen, sa Tagalog, sabi niya, sapagkat kung tayo ay nabubuhay para sa kanino? Sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin pala, amen, tayo, amen, ano po yung bagay nating ginagawa, amen, ay dapat lagi, amen, na nakapokus tayo, amen, sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At kung tayo naman daw ay namamatay o mamatay,
tayo ay namamatay para sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kung tayo man ay nabubuhay o namamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen? So naniniwala po ba kayo na ang buhay na ito ay galing sa Diyos? Eh, darating ang araw, ano po, amen, babalik din tayo sa Diyos. Ako natin, nagsimula sa Espiritu, dapat magtapos sa Espiritu. Amen. At kung pag-aaralan natin, ano po, amen, kung babasahin natin, ano po, yung chapter 14, ano po, amen, particular, ano po, sa verse 8, na kung saan, ano po, amen, ito po ay yung masasabi natin, ano po, na isang napakahalaga, ano po, na paalala sa bawat sa po sa atin, ano po, ng ating buhay at ang ating kamatayan, ano po, ay hindi na po dapat nakatukon sa atin, kundi sa ating Panginoon. Amen? Dito po tinuturo, ano po, amen, actually nagsasalita po dyan sa Apostol Pablo, amen, na kung saan tinuturo po, ano po, yung kabuuang pagpapasakop, amen, sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ibig sabihin ng kabuuang pagpapasakop, ano po, dawit tayo mag-isip, dawit tayo magsalita. Amen. Dawit tayo, ano po, kumilos. Amen. Lahat, ano po, mga pangarap natin, ano po, mga nais natin, mga plano natin sa buhay. Amen. Ay dapat, ano po, amen, ay laging nakaukol. Ano po, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Dapat naka-align lagi, amen, doon sa nais ng Panginoon. Hindi po yung nais natin. Amen. Lahat po tayo may pangarap. Tanga po ba? Lahat tayo may pangarap nung bata pa tayo, ano po, may nangarap na tayo, amen. Pero tanong, ano po, kasama po ba natin si Lord, ano po, doon sa mga pangarap na yan? Amen. Ako noon, nangarap ako, no? Wala si Lord, sa totoo lang. Amen. Nangarap ako, amen, mga bagay dito sa mundo. Amen. Simple lang naman pangarap ko, ano po. Pero, amen, na yung pangarap kong yun, mas malaki pala yung pangarap ni Lord sa akin. Amen. Napagtanto ko, no? Ang litlit pala ng pangarap ko, yung nais ko. Kumpara, doon sa nais at pangarap ng Diyos sa buhay ng yung lingkod. Amen. Laging inaisip ko to, no po, amen. Lalo nung unang-unang lalo ko dito sa iglesia nito. Amen. Satisfied na ako na nandun ako sa likod na kopo. Yung may sulat ko lang yung pangalan ko doon sa attendance book doon. Amen. Galak na ako. Amen. Pakiramdam ko, no, na, opo, na mahal ko si Lord, no po, na pakiramdam ko, no po, na, alam niyo po yung kagalakan. Amen, na, yung, parang ngayon mo lang naranasan. Amen. Pero akala ko, hanggang doon lang. Amen. And never expect, ano po, amen, na dadalhin, ano po, ako ng Panginoon. Amen. Sa higher calling na tinatawag. Yung hindi lang tagapakinig, kundi tagapagturo din. Kasi sabi ng Bible, ano po, we are not just a listener, but we are also the doer. We are also, ano po, the teacher, ano po, ng mabuting balita. Amen. So una, ano po, amen. So mamuhay man tayo, mamatay sa mundong ito, sabi po doon, ang relasyon natin, ano po, amen, yung relasyon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi mapuputol. Amen. Ito yung mananatiling Kanya magpakailanman. Amen. So dapat, ano po, amen, ano man yung nararanasan natin, huwag natin tulugan, ano po, amen. Ay, hindi na ako mag-church dyan, hindi na ako sasamba. Amen. Makaranas ka lang ng pagsubok, ano po, tingnan niyo po yung mga lindol sa Pilipinas. Amen. Nagkaroon ng lakas na lindol, doon sila tumatawag, Lord, tingnan na po, tama na, Lord. Hello? Amen. Minsan naalala nila si Lord, ano po, pag nandun sila sa bingit ng kamatayan. Then, kapag maalwan na naman, amen, so, nagiging hayahay na naman ang buhay.
We experienced that, ano po, during ng pandemic. Amen. Marami, ano po, halos sa church, puno. Amen. Nung naging okay na, hindi mo na makita. Tama po ba? Amen. Dapat hindi napuputol yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi po napuputol, ano po, amen, yung ating paglalago. Hindi po napuputol, ano po, amen, yung ating pagsasaliksik. Amen. Kung sino si Lord sa buhay natin. Amen po. So sa verse na ito, amen, meron po tayong tatlong bagay, ano po, amen, na pag-aaralan. Amen. Una, ano po, amen, if we live for the Lord. Amen. Kung tayo daw ay mamuhay tayo, ano po, sa Diyos. Katulad ng sabi, ano po, ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. This verse, ano po, reminds us, ano po, that every decision, every interaction, ano po, is an act of worship when done for His glory. Ito yun, ano po, ano man yung ginagawa mo, ano man po yung ginagawa natin, amen, kung ito po, amen, ay nagbibigay ng kaluguran o glory sa ating Panginoon, it is an act of worship. Alam niyo po ba na yung ipiprepare mo pa lang yung damit mo pagpunta dito, it is a form of worship. Amen? Yung iniisip mo pa lamang, nadadalo ka ngayon, it is an act of worship. Amen? Yung iniisip mo pa lamang, ano po, amen, na mapapurihan ang ating Panginoon, ano po, amen, tayo na po ay nag-worship sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang po yung pagkanta, hindi lang po yung pagtugtog, hindi lang po yung pag-awit, ano po, any decision, ano po, any interaction, amen, na kapag ito, amen, ay nakapagbibigay ng glory sa ating Panginoon, amen, ay, ito po ay, you are worshiping the Lord. Amen? So kung titingnan natin, ano po, amen, so ang ating araw-araw, ano po, sa ating pang-araw-araw, amen, sa ating hininga, sa ating lakas, amen, mga gawain, ano po, ano mang ginagawa natin, amen, dapat nakalaan, ano po, yung nakalaan lagi, ano po, upang luwalhatiin ang ating Panginoon. Amen. Minsan, tinuruan ako ng Diyos, ano, amen. Sabi ko, pagod na pagod ako sa trabaho, no, amen, talagang stressful. Pag uwi ko sa bahay, sa kwarto ko, mag-isa ko lang, ano po, amen. Ako, magluluto pa ako. Tapos maglalaba pa ako. Ano po? Tapos dami ko pang gagawin, mamamalansya. Amen. Did the Lord talk to me? Amen. Dapat magpasalamat ka kasi may mailuluto ka pa. Dapat magpasalamat ka kasi mayroon ka pagsusot na damit. Dapat magpasalamat ka. Amen. Dahil may mga bagay, ano po, may mga tao na walang maisuot, walang makain. Tama po ba? Amen. So sabi ko, God is so great. Ano po? Amen. At nawala talaga, Lord, sorry. Ano po? Amen. Sometimes we're complaining. Sometimes, ano po, amen, no, parang alam niyo po yun, nung, because of yung nangyari sa'yo, yung naganap, yung stress, nakakaligtaan po natin yung blessing ng Panginoon. Nakakaligtaan natin yung pagkilos ng Panginoon sa bawat po sa atin. That indeed, ano po, we are so blessed. Amen. Na pinagpala pala ako. Amen. I'm so blessed pala, no? Amen. Sa mga bagay na yun. Amen. So, makinig sa maliliit na bagay. Amen. Yung lakas natin. Amen. Pagising natin sa umaga. Amen. Let us give thanks to the Lord. It is a form of worship. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Amen. Kaya nga, if we live, ano po? We live for the Lord. Kung tayo mamuhay tayo sa Panginoon. Amen. Hindi po yung parang ang bigat-bigat. Amen. Ang pakiramdam. Hindi po yung parang tao po doon. Yung hindi na makuha ang ngumiti. Amen. Sabi nga, no? Life is beautiful. Sino nagsabi kanina? Amen. Life is beautiful pero nakasimangot. Meron bang ganon? Amen. Sarap po, ano po? Amen. Na mabuhay. Tama po ba? Amen. So dapat ang ating buhay ay laging nakalaan sa ating Panginoon. Amen.
At kung titingnan natin, amen po, ang buhay, ano po, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, amen, ay talagang masabi natin ano po na precious. Amen. At ang buhay na ito, amen, ay dapat nating pahalagahan lagi. Amen. At laging magbigay glory sa ating Panginoon. You know why? Because God created us not just to para enjoy yung mga created things ng Panginoon. God created us hindi lang para maging hayahay. Amen. God created us to display His glory. Amen. Nais ng Panginoon, ano po, na makita sa iyo, makita sa akin, yung glory, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Kung mayroon kaya titingin sa iyo, amen, tingin ka sa katabi mo. Amen yan. Ano nakikita natin? Nakikita mo ba natin yung glory ni Lord? Amen. Yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Magtaka po tayo, ano po, amen, na darating yung panahon, may iwas sa atin, ano, pag nakita tayo, umiiwas. Amen. Yan, katulad ng tanong ni Pastora, katulad ng nangyari sa akin this week. mayroon, mayroon pong gumawa ng di mabuti sa inyong lingkod, amen. Dahil sa alam niya, na-realize niya na kasalanan niya, ano po, amen, hindi siya makalapit-lapit sa akin. Tudong iwas siya. Ngayon ako na lang yung kailangan niya, ano po, pero, ano po, ano, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng puso na hindi marunong magtalim ng galit. Amen. So, yung mga bagay na yon, ano po, na laging nilalagay sa puso ng yung lingkod, ng Lord, ano po sa inyong lingkod, is, huwag mo siyang kamuhian, kamuhian mo yung espiritong mayroon siya. Amen. Na, alam natin, ano po, na sabi ng Panginoon, laging naalala ko, no? Pinapasikat ni Lord ang araw sa mga mabubuti at masasama. Amen. Na kung saan, amen, though, ano po, we don't have the right to judge someone. Hindi natin alam kung anong plano ni Lord sa kanila. Let us, ano po, amen. Sabi nga ni Lord, pray for them. Amen. Pakainin mo ang iyong kaaway. Amen. Kapag sinampal ka daw, biyo pa nga daw yung kaliwa eh. Amen. So, hindi ibig sabihin nun, natanggap ka naman ng tanggap. So, ibig sabihin noon, amen. Sabi, ay ano ka, mag-stand ka sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Na tayo po ay, tayo tayong mga lingkod ng Diyos. We are not a tail, we are the head. Ano po? Hindi po tayo huli, kundi tayo una. Amen? So it's that great, ano po, na marinig na, I'm so precious, ano po, sa paningin ng Panginoon. Amen? So, wag po natin din, ano po, no, maano yung sarili natin, ano po. Amen. So, sabi po diyan, ano po, amen, we must, ano po, whatever, ano po yung gagawin natin, ano po, amen, maging gawin nating literal, ano po, minsan, kumakain tayo, umiinom, minsan din natin nagpapasalamat. Tama po ba? Amen. Minsan naalala natin kung nagdighay na, nabusog na. Amen. Tama po? Pero noon, I admit, ano po, hindi po talaga ako nanalangin. Amen. Pagkain, kain na, ano po. But the Lord, ano po, talagang tinuruan ako ng mapakarami, ano po, sa iglesia nito. I'm so, ano po yung tawag doon, marami, ano po, na tinuro ng Panginoon sa inyong lingkod. Amen. At kung titingnan natin, amen, na sabi nga, ang buhay ay napakaiksi lamang. Amen. Totoo po yun. Amen. Na lahat tayo, whether you like it or not, lahat tayo ay mamamatay. Tama po ba? Hindi natin alam. Amen. Ang hangganan natin ang buhay. Pero, amen. Lahat tayo ay hahantong, ano po, sa kamatayan. Pero sabi ng Panginoon dito sa verse natin, kung tayo daw ay mamamatay, we will die for the Lord. Amen. Na dapat nandun yung confidence natin, amen, na mawala man ako sa mundong ito, alam ko kung saan ako uuwi. Amen. Sino po dito ang alam niya, amen, kapag namatay siya, kung saan siya pupunta? Amen.
Amen. Praise God. Sa mga hindi sigurado. Amen. Ano po? Ano po? Parang yung iba ganun eh. Amen. Pero yung kalahati, parang hindi sigurado naghihintay na magtaas ng kamay. Amen. Dapat sigurado tayo. Amen. Na lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo, and who, those who believe, ano po, amen, sa ating Panginoon, dapat alam niya kung saan siya uuwi. Doon sa tahanan, doon sa Diyos, amen, sa Panginoon tayo uuwi. Tama po ba? Kaya dapat every Friday rin po, no, nagkikita tayo sa tahanan ng Diyos. Amen, dito sa church. Tama natin. Amen, we are a family. Ano po, sabi nga nila, ang isang Kristiyano daw na walang pamilya ay isang ulilang Kristiyano. Sabi ni Rick Warren, ano po? Amen. Na kapag wala kang kinabibilangang pamilya o church, or family of God, ikaw ay ulilang Kristiyano. Amen. So, we're so blessed. Ano po, meron po tayong iglesia na katulad nito. Amen. Na kung saan, patuloy tayo na nagpapalakasan, patuloy po tayo, no? Amen na tawag po doon, nagpipellowship na ba sa bawat isa. Amen. Ngayon may print po. Praise God. So, next, ano po yung pangalawa, ano? Sabi po doon is, amen. If we live for the Lord. Amen. Yeah. Amen po. So, sabi ng Daniel, ano po, Daniel chapter 3, kilala niyo po ba si Shadrach, Meshach, at Abednego? Amen. So, maski, ano po, doon sa kamatayan, harapin na nila yung kanilang kamatayan. Amen. Ay hindi po sila natinag ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Na kung saan, ano po, si Haring Nabukadnezar, nag-utos siya, ano po, na sambahin, ano po, yung Diyos-Diyosan, ano po, yung tinayo niyang rebulto. Tama po ba? At kung sino man ang hindi sasamba doon sa pinatayo niyang rebulto na yon, amen, ay tatapon doon sa blazing furnace, yung napakainit na pugon. Nako natin? Amen? Na napakainit yung di ka pa lang nandun, malayo ka pa lang, ay parang ka na nasusunog. Ganun po kainit noon. Ano po? Amen? So Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, ano po? Amen? Sila po ay hindi po, sila po ay tumayo. Ano po? Sa kanilang pananampalataya. Amen? At ano ang sabi nila? Amen? Sa Daniel chapter 3, verse 17 to 18, if that is the case, ano po, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Sabi niya, kung ganyan, sige, kung itatapon nyo kami dyan, ano po, amen, kung ganyan ang case, ang Lord, ano po, ang magliligtas sa amin, He can, ano po, He is able. Amen, walang mahirap na bagay sa Diyos, kaya niya kami iligtas. Amen, sa apoy na yan. Amen. Pero take note, ano po, yung sabi sa verse 18, nakaka-bless. But, if not, let it be known to you, O King, ano po, that we do not serve gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Amen? Ililigtas man kami ng Diyos, ano po, o hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Nakuha natin? Sapagkat ako, si Shadrach, ako, si Meshach at Abednego ay namumuhay para sa Diyos lamang. Kaya siya lamang ang aming worship. Nakuha natin? Amen? So yung senaryong iyan, ano po? Amen? Na kung saan, nandun na sila sa bingit ng kamatayan. And, it happened na sila nga itinapon dun sa pugon. Tama po ba? Sa mga nakabasa, amen, ng Daniel. Namatay po ba sila? Nasunog po ba sila? Hindi. Amen? Bagkos, ano po, amen, nakita pa ng hari, bakit apat na sila? Amen? Tatlo lang po yung tinapon. Amen? So, totoo, ano po, yung sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Why? Because God is with us. Because God, ano po, amen, ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Because the Lord, ano po, na makapangyarihan, ang siyang magliligtas po sa atin. Nakuha po natin. Kaya nga sabi ng Bible, fear not. Huwag tayong matakot. Matakot tayo kung tayo ay sumasamba, ano po, sa mga bagay, amen, na gawa ng tao. Nakuha natin. At huwag natin kalimutan, amen, that God is a jealous God.
Ibig sabihin, nais ng Panginoon, ano po, na siya lamang ang ating sasambahin. Na siya lamang, ano po, ang ating pupurihin. Nako natin. If we declare that our life is all about God, that we live, ano po, for the Lord, then mamuhay tayo na tunay nga, ano po, na nagiging naglo-glorify, ano po, ang ating Panginoon, na siya lamang ang naglo-glorify sa atin. Amen? Katulad ng sabi niyan sa Exodus, ano po, sige lang po, Pastor Pedro, yan. So, Exodus chapter 20, verse 4 to 5. Amen? You must not make for yourself an idol, any kinds or an image of anything in the heavens or on the earth, in the sea or in the sea. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any gods. Nako natin, si Lord, ano po, amen, ayaw niya, amen, nasasamba tayo sa mga bagay na gawa ng tao. So, ano mga bagay-bagay na yon? Ano po, mga ribulto. Nako natin, mga inukit. Amen, napakaliwanag ang sabi ng Exodus, you must not make. Ano po, dapat huwag kang gagawa. Ano po, ng isang Diyos na sasambahin mo. Amen. Isa lamang po ang ating Creator. Nako natin, and we are created. Kaya sasambahin natin yung Creator, hindi po yung kinreate niya. Nako natin. And even the angels, ano po, yung pinag-aralan natin yung mga dumalo, ano po, sa family worship, sa ano na yun, sa Bible study natin, sa warfare, spiritual warfare. Amen. Even the angels, ano po, hindi dapat niluluhudan, hindi dapat sinasamba. Amen. Even si Mary. Amen. Bakit? Even si Mary kasi nangangailangan din siya ng kaligtasan. Nako natin. Amen. Ang tagapagligtas lang natin, ano po, amen, na sinabi sa Bible, amen, ay ang Panginoong Kristo, maliban sa Kanya, ay wala na. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Nako natin. Amen. Minsan, ano po, may narinig ako sa, nagdumaan sa akin, ano po, sa YouTube o sa Facebook. Sabi po doon, bakit yung, may nagbibinta daw ng imahe, ano po, amen. Pinipilit niyang ibinta kasi swerte daw. Amen. Pero sagot naman nung tao, swerte pala, bakit mo binibinta? Amen. Tingnan po natin, marami, po, kahit sa atin, po, sa bansang Pilipinas, po, amen, talamak, po, amen, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. When we speak to idols, po, it's not just only for an image. And even, po, yung mga bagay na pinapriority natin, po, even maliban sa Diyos, it is an idolism. Yung pinapalit natin, po, sa tunay na Diyos, is a form of idols. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Nako natin, anong sabi ng Panginoon doon? They are not worthy of me. Amen. Kung babasahin natin, po, amen, ba't napalit? Ayan, sabi diyan, po, amen. So, bago po yun, po, amen, sabi po ng pangatlo, po, amen, if we live, we belong to God. Amen. O we belong to the Lord. Amen. Kung tayo daw ay mamuhay tayo sa Diyos. Kung tayo daw ay mamamatay tayo sa Diyos. Ano po? Kung tayo man ay mamuhay o mamamatay, ano po? We are belong to the Lord. Amen. We are not belong to someone else. Amen. Even your husband, ano po? Even your wife. Amen. Pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon ng mga bagay na yan. Ako natin. Amen. At sabi po, amen, anong verse na yan? Amen. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me
by the Lord Jesus. The work of telling others the gospel, the good news about the wonderful grace of God. Amen. Hindi ko alam kung bakit mali yung title. Amen. Praise God. Amen. Anyway, amen po. So, ah kung tayo daw, ano po, mamatay man o mabuhay, amen, dapat tayo ay belong, ibig sabihin para sa Panginoon. Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, sabi ko, but my life is worth nothing. Hindi daw worthy ang aking buhay unless, ano po, I will use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Ito po yung sinasabi ni Pablo, ano po, amen. The Lord, Acts, I guess, Acts po yun. Amen. Acts, amen, sige po ha. Amen. Acts 20 verse 24. Yan. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan, sabi ni Pablo. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa Ebanghelyo na po ng biyaya ng Diyos. Amen. Kung titignan po natin, ano po? Amen. Niligtas tayo ng Panginoon, ano po? God save us with a purpose. Lagi nating tandaan. God save us with a purpose. Niligtas ka ng Diyos na mayroong pong purpose ang Panginoon. Hindi lamang po maupo dyan, hindi lamang po takapaginig, amen? Hindi lamang po magtrabaho, kumayod, kumita, ano po, kundi mayroong pong purpose ang Panginoon sa atin. Naniwala po ba tayo? Amen? Na lahat tayo. Amen? Iba-iba ang ating profession, iba-iba ang ating ano tawag doon, yung company, iba-iba yung pinagmulan natin, ano po. Ngunit ano po, ang lahat tayo, amen, ay mayroong purpose ang Panginoon. Bakit tayo nagka-tipon-tipon dito? Sa kabila ng iba't ibang lugar tayo galing. Tama po ba? May galing sa Luzon, may galing sa Visayas, Mindanao, ano po. Pero, ano po, pinagbilog tayo ng Panginoon because He has the purpose. Ano po yung purpose ng Panginoon? Para ito pa rin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Yung may palaganap, ano po, ito po yung mission ng iglesyang ito, ano po, to preach the gospel to all nation. Yung ipabahagi, ano po, yung mabuting balita. Tama po ba? The Lord, ano po, taught us, the Lord, tinuturoan tayo ng Panginoon, not just only for our own benefits, but also for the benefits of others. Nako natin. Amen. Kaya nga napakasarap, ano po, na kapag meron po tayong nakita, alam mo, kapatid, narinig ko yung salita ng Diyos na ganito, ganyan. Amen. Pero wala kang mai-share na salita ng Diyos kung wala ka rin napakinggan. Tako natin. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Hindi mo may bibigay yung isang bagay na wala ka. Tako natin. Kaya nga, bakit mayroon tayong mga NBS? Kaya may mga seminar, may mga leadership dito sa iglesyang ito. Amen? Kasi hindi ka makakapangaral ng salita ng Diyos kung ikaw mismo ay wala nito. Kung ikaw mismo, ano po, hindi naturuan. Nakuha po natin? Amen. So napakahalaga, ano po? Amen. Nawa, ano po, may mga susunod, ano po, ng mga batch na mag-i-BS. Amen. Bless God. Amen. At lagi nating tandaan, ano po? Amen. The moment na marinig mo ang salita ng Diyos, ay may kaakibat ito na responsibilidad. Amen? May responsibilidad po tayo. Amen? Natuparin ito, naganapin ito, nasundin ito, na i-apply ito. Ano po? At higit sa lahat, ano po? Na ibahagi ito. Nakuha natin. Amen? Through us, amen, ay magamit ng Panginoon, ano po? For the furtherance of His kingdom. Amen. Maging ano po, sabi po ng Philippians chapter 1 verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen? Para sa akin, ano po? Amen? Ang mamatay, ang mabuhay ay kay Christ. Amen? At ang mamatay ay isang kapakinabangan. Amen?
Tayo po, how about us? Do we have the confidence na sabihin yan, katulad ni Paul? Amen? Na, aba ako'y namumuhay. Amen? Ako'y namumuhay kay Kristo. Kung man ay mamatay. Amen? Ito'y kapakinabangan. Dahil alam niya, ano po, na sigurado siya, he has a confidence, ano po, na siya ay mapupunta sa langit. Amen? Nako natin. How about us? Gaano tayo ka-sure? Gaano tayo ka-confident? Ano po? Na sabihin, amen, na imitate me as I imitate Christ. Tularan nyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Katulad ng prayer kanina. Ano po? Amen. Do we have that confidence? Ano po? Ito isang hamon. Ano po? Sa bawat sa atin. Masasabi ba natin sa ating kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, masasabi po ba natin na tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo? Amen. Mga kapatid, ano po? The Lord want to use each and every one of us. Nais ni Lord na gamitin tayo na maging magandang halimbawa, na maging isang patotoo. Amen. Na lahat ng proclaimers, ano po, lahat ng pumapasok dito actually, ano po, sa proclaim Jesus into the word ministry. Amen. Ay maraming nababago ng Panginoon. Amen. At sa po ako doon, amen, na sabi ko nga, no, lagi kong sinasabi, nung nakilala ko si Lord, na po, sana noon pa kita nakilala. Marami pala akong bagay na po noon na ginagawa. Nakala ko tama. Nananalaki naman ako, nagsisimba, amen, at gumagawa ng mabuti, mabait, amen, hindi nakikipag-away, walang bisyo, amen. Pero hindi pala yon, amen, hindi pala yon, amen, yung sukatan, ano po, para masabi na ikaw ay ligtas, na masabi na ikaw ay namumuhay kay Kristo, na para masabi na nag-glorify mo si Lord sa buhay natin. Nakuha natin. Amen. Kasi meron palang utos si Lord dito sa Bible. Amen. Gusto ni Lord, amen, yung kaparaanan niya, hindi yung kaparaanan ko. Yung gusto niya, at hindi yung gusto ko. Nakuha natin. Yung pangarap niya, at hindi pangarap ko. Hindi masama yung pangarap ko. Hindi masama yung gusto ko. Hindi masama yung nais ko. Pero, sino masusunod? Siyempre yung naglikha sa akin. The one who knows very best from me. The one, ano po, who created me, alam niya lahat patungkol sa akin. He knows my, kung saan ako galing, kung saan ako ngayon, at saan ako patungo. Siya yung nakakaalam. Tama po ba? So it is worthy, ano po, it is worth na pagkatiwalaan, ano po, ang ating Diyos. Amen. It's worth na po, na ilagak sa Kanya ang ating mga pangarap, ang ating mga plano, ang ating mga desisyon, ang lahat ng ating ginagawa, maging sa maliliit na bagay. Nakukuha po natin. Amen. As we declare, ano po, ng katawang ito ay namumuhay para kay Kristo, then mamuhay tayo ayon sa Kanyang salita. Ayon sa Kanyang sinasabi, ayon sa Kanyang plano, ayon sa Kanyang nais. Nakukuha po natin. Alam po ba alam niyo po ba yung plano ni Lord? Alam po ba yung nais ni Lord? Alam niyo po ba yung purpose ni Lord? Amen. Malalaman lang natin kapag nagbabasa tayo ng Bible. Nakuha po natin. Malalaman lang po natin, ano po, kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Dahil lahat na nagpipreach po dito, ano po, amen, wala pong pinanggagalingan yan, maliban sa Bible. Nakuha natin. Amen. Siya nga pala, binabati ko po yung mga mag-graduate ng NBS. Nabasa na nila lahat ng New Testament. Tama po ba? At nabasa nila? Di pa? Revelation. Patapos na siya sa last point na. Amen. So nakaka-bless. Ano po, pag graduate ka ng NBS, saka leadership, basa mo ang buong Bible. Amen.
nakaka-bless. Tama po ba? Nakaka-challenge. Actually, ito yung challenge sa akin dati, no? Nung nasa ibang company pa ako. Lord, gusto ko talaga, no, na lumipat na ibang company kasi gusto ko, nakaka-attend lang ako dito hapon. Actually, may panghapon, may panggabi dito umaga. Kaya lang, may oras. Hindi ko naabutan yung MBS. Sabi ko, tapos na-challenge talaga ako sa mga kapatid ng mga nauna dito. Ano po? Amen. Na talagang, alam niyo po yun, yung application, ano po, ng kanilang, yung mga kanilang meditation, ng kanilang ano, sabi ko gusto ko ma-experience. Dati sa akin, experience lang ha. Amen. Ang gusto ko, nais ko talaga ma-experience. Amen. So, ako nung ginawa ko, no? Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon. Amen. Na magkaroon ako ng day off ng Friday. So, sa madaling sabi, ano po, to make the story short, amen, nag-resign ako dun sa trabaho ko. Amen. Saka, hindi na madali, ano po, aking pagre-resign. Inupuran ako ng kahit ano, dami ko hindi inupur sa akin. Pero isa lang sabi ko, my decision is final and irrevocable. Amen. Kaya sinabi ko talaga yan. Amen. Unirrevocable. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ba naman sa akin, alam mo, ang ganda ng puso mo, bait-bait mo, ang ganda ng puso mo. Kaya lang hindi ka Muslim, mami pahida. Sabi ko gano'n. Di yun, ano po, after 3 months ko sa Pilipinas, nakabalik ako, ano po, tinawagan ako ng mismong ah, deputy manager ng Ariada, ano po, International School dito sa Ma'am Subayda. Ano po, so through phone call, ano po, sa Pilipinas, interview niya ako. Amen. So akala ko pa nga dati, ano, parang ang tangkad, yung boses niya kasi akala ko ang tangkad niya. Australian po siya. Tapos sabi niya sa akin, marunong ka magturo ng ano, social studies. Sabi niya, hindi ma'am, math po ang major ko, sabi niya gano'n. Then tapos, sabi niya sa akin, sige, ganito na lang, punta ka sa agency, ganun, ganun. Tapos, meron kang tanong, sabi niya, hindi ko tinanong kung magkano sahod. Ang unang tinanong ko talaga, ano yung day off ko? Amen. Doon ko talaga, ano po, amen. Actually, pumirma ako ng kontrata, nag-ano ako, doon ako, hindi ko mo, doon kami nagkita sa agency actually. So, hindi ko talaga inano yung sa sahod ba. Kasi inano ko talaga, day off ko, Friday. Amen. So, actually, ano po, amen, binigay sa akin ng Friday. Hindi lang Friday noon, pati Saturday. Kaya alam mo, pumasok ako ng Saturday, hanggang nasanay na sila, hindi na ako makaalis ng Saturday. So, yun ang natuturin ko rin sa akin, na huwag mong lahat ibigay. Kasi kung minsan, pag nasanay na sila, wala na. No po, hanap-hanapin. So, yun ang nangyari. Ano po? Amen. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ano po? Amen. So, during that time, ano po na talagang yung yung nagkapag-MBS po ang yung lingkod, ano po, leadership, kala ko doon na lang. So, mayroon pa palang ano, mas mamamahalin mo pa si Lord. Ano yun po yun? Yung mas, yung pag na mo nakikilala, yung abang nakikilala mo siya ng mas malalim, lalo mo siyang minamahal ng mas malalim. Alam niyo po, yung dati ang babaw lang, ano po, si Lord Jesus, tagapagligtas, siya yung manggagamot ko, siya yung great healer, yun lang, ano po, amen. Pero ano po, mas higher pa pala, ano po, na dapat nating malaman, ano po, na hindi lamang po siya, ano po, healer, hindi lamang po siya, kundi siya ay Diyos ng mga Diyos, siya ay hari ng mga hari. Amen, na dapat sambahin at purihin. Nako natin. Amen. Sulat po tayo, no? Amen. Sulit lahat asamin natin ito, lagi ano po na makilala kung sino si Lord sa ating buhay. Amen. Kapag nakilala natin ano po yung Diyos, ng tunay na Diyos. Amen. Ito po ano po ang magmamanifest sa bawat isa po sa atin. Makikita kung sino ano po yung sinasamba natin. Kung sino ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No ka natin? Amen. Praise God. Ano po? So, 11, 7 pang oras. Amen, praise God. So, sabi po dito sa Romans 8:39-38, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Totoo yun. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Neither death or life, neither angels nor demons, neither our fears or today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Amen. Narinig niyo na po sabi ng dati, ano po, ano yung pinakamahalaga daw, ang pinakamahalaga daw na dapat mong ah, malaman dito sa mundong ito ay yung mahal na mahal ka ng Diyos. At ang pinakamahalaga daw
na dapat mong gawin sa mundong ito ay mahalin mo din siya. Amen. Pero how we will love the Lord? Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Tama mo ba? Pero paano natin malalaman ang commandments ni Lord? You need to read the Bible. Amen. I'm so blessed kay Ate Maricar. Yan, Ate Maricar, nag-aalap siya ng Bible. Pastor, gusto ko ng Bible. Praise God. Amen. So kung tingnan natin, ano po, amen, asamin natin lagi, amen, na magkaroon tayo lagi, ano po, ng devotion. Katulad ni Pastora kanina, ano po, sabi niya sa akin, hindi talaga kumpleto yung buhay niya hanggang di siya nakakapagbasa, hindi na makapag-devotion. Totoo po yun. Amen. Ito yung parte mo na, no, na ng buhay natin na kapag hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakapagbasa, even hindi ka nakadalo kahit isang beses sa Friday, amen, maraming pwedeng maganap. Alam niyo po yun. Ang kaaway, lagi nating narinig is like a roaring lion. Amen. Hindi siya papayag na mamuhay kasama ang Panginoon. Hindi siya papayag, ano po, na malalaman mo ang katotohanan. Hindi siya papayag. Amen. Pero just remember, amen, He's already defeated more than 2,000 years ago. Wala na siyang magagawa unless, amen, ay pagbibigyan mo siya. I-entertain mo siya. Nakuha natin. Sabi po doon, no one, nothing can ever separate us. Even the demons, even yung kamatayan, even ano pa, angels, even ano po, yung takot, yung ngayon, maging sa bukas, ano po, no one can separate us from the love of God except sin. Naku natin, kasalanan. Amen. Yan po kasi ang unang bakit nagkaroon ano po ng gap ang tao at ang Diyos because of sin. Naku natin. Amen. Pero, hindi po natatapos doon. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, binigay niya kanyang bugtong na anak sa atin. Nakuha natin. Amen. Because of His love. Amen. Na talagang, lagi nating isipin, ano po, na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. No, dalag ka ni Lord. Amen. Ano bang mangyari? Amen. Ano bang maganap? Amen. Lagi nating isipin, the Lord loves me so much. Even Satan say, accuse you that you are a sinner. Even the Satans remind you of your sin in the past. Lagi nating isipin, the Lord loves me. My sin is great, but the love of God is greater. Nako natin. Amen? Kaya dapat laging, ano po, amen? Na lagi nating isipin, lagi natin sa isipan, sa puso natin. Amen? Mahal na mahal ako ng Diyos. Dumadaan ako ng pagsubok, dumadaan tayo sa apoy, dumadaan tayo sa trials. Mahal na mahal ako ng Diyos. Amen? Di ba napakasarap, napakagandang encouragement sa bawat sa atin. Iniwan ako ng boyfriend ko, iniwan ako ng girlfriend ko, pero may nagmamahal sa akin na hindi ako iiwan. Iniwan ako ng nanay ko, iniwan ako ng tatay ko, namatay na sila lahat, pero si Lord hindi niya ako iniiwan. Tuwa natin. Iniwan man ako ng asawa ko, ano po, amen, hindi ako nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa akin. I am loved by the Lord. Tako natin. Amen. So mga kapatid, ano po, walang rason, ano po, amen, para hindi magpatawad, walang rason para hindi magmahal. Because tayo mismo ay pinatawad at minahal ng Diyos. Naku natin. Yung may mga gumawa sa inyo, ano po, ng mga hindi magaganda, ano po, may gumawa sa inyo, ano po, let go. Amen. Sabi ng Panginoon, that vengeance is mine. Amen. At alam natin, amen po, all we have to do is ipanalangin sila. Habang naalala ko siya, si Stephen, habang binabato sila, Lord, huwag mo silang panagutin sa kasalanan ito. Amen. Naku natin, binabato na siya habang siya namamatay, pero yung puso niya, no? Huwag mo silang panagutin, Lord. Amen. Mga kapatid, ano po? Let us have, even Lord Jesus, is it as an example, na habang siya, pinaparusahan, habang siya kinukot siya, habang siya, amen, nakapokus niya,
Amen? Yung gampanin, yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Yung focus niya, yung masunod ang kalooban ng Panginoon. Sige, batuhin niyo lang ako, okay lang. Pero ang sa akin lang, masunod ko yung sinasabi ng Bible o sinasabi ng Panginoon. Dito ako mag-i-stand. Nako natin. And we must not compromise the word of the Lord. Amen? Hindi natin kasi pwedeng maging rason yung sitwasyon natin. Hindi kasi natin pwedeng maging rason, ano po, yung pinagdadaanan natin. Amen? Para malungkot, para hindi gumawa ano po ng kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ang daming na problema, trials na pinagdadaanan. We have millions of reason to worship the Lord, to give thanks to the Lord. Amen? Sabi nga, no, lagi nating naririnig, yung kwan daw, yung kasing laki daw ng barkong problema mo, kasing lawak naman, ano po, ng dagat, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat sapo sa atin. Tama po ba? Amen. Parapakan nga po natin ang Panginoon, napakabuti ni Lord. Ano po? Sa kanyang pagmamahal sa bawat sapo sa atin. Amen. Na talagang minahal tayo ng Diyos unconditionally. Amen. Na sabi nga, no? Hindi pa tayo humingi ng tawad, inulat niya na ang kanyang kamay. Amen. At gusto tayo yakapin. Amen. Ate Jubilate, gusto kang yakapin ng Panginoon. Amen. Ate Sheila, gusto kang yakapin ng Panginoon. Amen. Ate Kimi. Minsan Ate Kimi tatago. At Ate Kimi. Amen. Gusto kang yakapin ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Amen po. At sabi po ng 1 Corinthians, ano po, malapit natin magtapos, 19 to 20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Do you not belong to yourself? You do not belong to yourself. For God brought you with a high price, so you must honor God with your body. Amen. Alam niyo ba ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu? Amen. Tayo ay binili ng napakalaking halaga. Amen. Buhay ng Panginoon Kristo ang kanyang pinambayad sa katawang ito. Amen. Kaya pahalagahan natin ito. Amen. Ano ba yung ginagawa natin sa katawang ito? Amen. Naabuso. Ano po, mayroon nang ang tawag doon, yung sakit dito, no? Gout, yung rheuma, arthritis, ano po, kumakain pa rin ng pang ano. Amen. May high blood na nga, ano po, amen. Sige po yan. Amen. At maalat pa rin. Nakuha natin. Labaw, amen. Ang katawang ito kasi, ano po, ay binili ng Diyos sa malaking halaga. And you must honor God with your body. Amen. Nakuha natin. So dapat makita dito, nag-glorify si Lord. Amen. Na kapag may nakita sa iyo, amen, may nakakita sa iyo, mayroon kang nakausap, ano po, nabe-bless siya. Amen. Na tawag po doon, nagagalak. Ano po? Amen. Hindi po yung may nakakita sa iyo, umiiwas, nagtatago, kaya may nakakita sa iyo, ano po, nakasimangot. Amen. So lagi nating tandaan, ano po? Amen. Our body is the temple of the Holy Spirit who live in you. Amen. So lagi natin tandaan po yan. Ano? Maging sa ating pag-iisa. Amen. The Holy Spirit is within us. Amen. Praise God. Ano po? Diyan po nagtatapos. Ano po? Ang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Lagi natin isipin. Ano po? Ang buhay na ito. Amen. Whether we live, we will die. Ano po? Ano po? We will live for the Lord. We will die for the Lord. We will live or die. We will belong to the Lord. Amen? Sige po, tayo